Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 32:24 hanggang 28. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan mo." Sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Pananalangin sa harap ng paghihirap. Natakot si Jacob sa karahasang maaaring gawin sa kanya ni Esau. Sa kalagayang ito ay dumating sa kanya ang isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Tumanggi si Jacob na bumitiw hanggang hindi siya binibigyan ng basbas ng lalaki. Ang pakikipagbunong ito ay pananalangin na hindi bumitiw sa pinananalanginan hanggang hindi natatanggap ang positibong tugon. Sinabi ng lalaki na si Jacob ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at siya ay nagtagumpay. Kaya't binago ng Diyos ang kanyang pangalan at ginawang Israel. Kinilala niya na nakita niya ang Diyos at naligtas ang kanyang buhay. Awit 121, 1, 2, 5-8. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Sa Diyos manalangin. Tanging sa Diyos tayo manalangin. Siya ang pinakamakapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at sakdal na pinagbubulan ng kailangan nating tulong. Hindi siya natutulog kaya't palagian ang pag-iingat niya sa atin. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay iingatan niya tayo sa lahat ng kasamaan. 2 Timoteo 3:14 hanggang 4:12. Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ipangaral mo ang salita. Gamitin ang salita ng Diyos. Gamitin natin ang Biblia sa pananalangin. Hingin sa Diyos ang sinasabi niya na kanyang ibibigay at gagawin. Hingin natin sa kanya ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus para sa atin at para sa iba na hindi pa sumasampalataya. Salita ng Diyos ang gamitin sa pagtuturo sa sarili at sa iba upang sa pamamagitan ng pananampalatayang bunga nito
tayo ay maging ganap at nasasangkapan sa paggawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos, hindi ang ating salita, ang ating ipangaral. Lucas 18:1-5. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, "Bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway." May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, "Bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito." Laging manalangin at huwag manlupaypay. May mga taong hinihinga natin ng tulong na tatanggi na tayo ay pagbigyan. Ngunit kahit ang mga walang takot sa Diyos at walang iginagalang, ay maaaring mapagbago ng walang tigil na paglapit at paghingi ng humihingi. Ang Panginoong Hesus mismo ang gumamit ng larawan ng hukom na unang paulit-ulit na tumanggi sa babaeng balo, na paulit-ulit na humingi sa kanya ng katarungan. Ngunit bandang huli ay binigyan niya ng katarungan ang babae. Ginawa niya ito dahil kung hindi ay hindi siya titigilan ng babae sa kahihingi sa kanya. Isinalaysay ito ng Panginoong Hesus upang tayo ay laging manalangin at huwag manlupaypay. Manampalataya sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos na dumirinig at tumutugon sa panalangin ang paraan upang tayo ay laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa?" Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.